Marshall Peak, Kabanata 5421. Nakasulong. Mukhang walang katapusan ang malawak na dense fog celestial phenomenon na ito, kaya hindi rin sigurado si Yang Kai kung magkakaroon siya ng pagkakataong umalis. Sa kabutihang palad, dahil nasa celestial phenomenon na ito, siya at ang ship-headed Royal Lord ay hindi nang ahas na i-activate ang kanilang lakas nang hindi sila makabuo ng counterattack sa kanilang sarili. Sa ganitong paraan, kahit na ang Royal Lord ay higit na makapangyarihan kaysa kay Yang Kai, malabong mahuli niya siya. 3 taon, 5 taon, 10 taon. Lumalangoy pa rin ang tao at ang Royal Lord sa dense fog celestial phenomenon na ito na walang katapusan. Naghinala pa nga si Yang Kai na ang dense fog celestial phenomenon na ito ay may epekto din ng isang bewildering array. Kung hindi, dapat ay umalis siya sa lugar na ito pagkatapos lumangoy sa parehong direksyon sa loob ng 10 buong taon sa kabila ng kanyang mabagal na paggalaw. Noong una ay nababalisa siya at naliligalig, ngunit unti-unti siyang naging kalmado tulad ng isang tahimik na lawa. Ang kanyang orihinal na plano ay gamitin ang dense fog celestial phenomenon na ito upang maalis ang Royal Lord at bumalik sa larangan ng digmaan upang labanan ang Black Ink Clansmen. Gayunpaman, 10 taon na ang lumipas, kaya dapat na matapos na ang digmaan. Sino ang nanalo? Marami bang tao ang nawalan ng buhay? Napatay ba ang Black Ink Giant Spirit God na kalahati lang ng katawan? Walang mga sagot si Yang Kai sa alinman sa mga tanong na iyon. Sa anumang kaso, dahil siya ay nasa isang bitag, ito ay walang kabuluhan para sa kanya na isipin ang mga bagay na iyon. Ang pinakapinipilit na isyo para sa kanya ay kailangan niyang lisanin ang dense fog celestial phenomenon na ito sa lalong madaling panahon. Ang kanyang mga sugat ay gumaling lahat pagkatapos ng 10 taon ng paggaling, at siya ay nasa pinakamataas na lakas muli. Sa kabilang banda, ang Royal Lord ay nasugatan pa rin dahil walang Black Ink Nest, mahirap para sa kanya na gumaling. Anuman, inisi Yang Kai sa katotohanan na ang Royal Lord ay sumunod pa rin sa kanyang likuran. Hindi rin naging madali para sa kanya na tanggalin ang kabilang partido. Ang dense fog celestial phenomenon na ito ay lubos na naghigpit sa kanilang mga paggalaw, at determinado ang Royal Lord na tugisin siya. Maliban na lang kung may paraan siya para patayin ang Royal Lord, wala siyang magawa na palayasin siya. Pagkatapos ng 10 taon ng paggalugad, nalaman ni Yang Kai ang higit pang mga lihim tungkol sa dense fog celestial phenomenon na ito. Habang isinaaktibo niya ang kanyang Demon Eye of Annihilation, naging kulay ginto ang kanyang kaliwang mata, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat ng mga kamalian sa mundo. Sa ganitong paraan, siya ay naghahanap ng isang paraan mula sa hamog na ito. Ang Royal Lord, na sumusunod ng malapit sa kanya, ay walang magawang natuklasan na si Yang Kai ay hindi pare-pareho sa mga paraan ng kanyang paglipat sa paligid. Walang mga regular na pattern na pag-uusapan. Sa wakas, dumating ang isang araw nang biglang kinausap ni Yang Kai ang kanyang partner sa likod niya. "Oy, pwede ba akong makipag-usap sa iyo?" Masiglang sinabi ng Royal Lord. "Hindi na kailangang humingi ng awa, maliban kung handa kang ipasa sa akin ang bagay na ibinigay sa iyo ni Kang." Pinabulaanan ng isang walang magawang si Yang Kai. "Sinabi ko sa iyo na ang matandang lalaki na nagngangalang Kang ay walang ibinigay sa akin, ngunit hindi ka naniniwala sa akin. Kalimutan mo na. Nakulong kami sa celestial phenomenon na ito sa loob ng 10 taon, at walang anumang pag-asa na makaalis kami kung patuloy kaming natitised. Gayunpaman, kamakailan lamang, natuklasan ko ang ilang bakas ng mga regular na pattern sa fog na ito. Marahil ay makakahanap ako ng ruta para lisanin ang lugar na ito." Agad na tumigas ang mukha ng Royal Lord habang binilisan niya ang kanyang lakad. Sa kabila ng napansin nito, hindi nabigla si Yang Kai. "Relax. Dahil sa kakayahan ko ngayon, malabong makaalis ako dito. Sa makatuwid, kailangan kong magtanim ng ilang oras. Ayaw mo namang mapadpad dito ng tuluyan, di ba? Kung makakahanap ako ng paraan, magiging kapaki-pakinabang din ito sa iyo." Maraming ekspresyon ang bumungad sa Royal Lord dahil hindi siya sigurado kung nagsasabi si Yang Kai ng totoo o hindi. Gayunpaman, may punto si Yang Kai. Kung makakahanap siya ng paraan, pareho silang makikinabang. Ang Royal Lord ay pare-parehong nayayamot na nakulong sa mapahamak na lugar na ito. Kahit na pareho silang may libo-libo, kung hindi man 10,000 taon na lang ang natitira upang mabuhay, darating din ang araw na sila ay pumanaw kung sila ay mananatili sa lugar na ito. Gusto mong magtanim? Oo, paano ko malalaman na hindi mo sasamantalahin ang pagkakataong ito para makalusot? Napakahirap na pakitunguhan si Yang Kai noong siya ay 7th grade master pa lang, kung makapasok siya sa 8th grade, hindi kumpiyansa ang Royal Lord na mahuhuli niya siya.
Natahimik sandali si Yang Kai, pagkatapos ay nagsabi. Ilang daang taon na lang ang nakalipas mula noong naabot ko ang 7th grade, paano posible na makakamit ko ang isang tagumpay sa lalong madaling panahon? Huwag kang mag-alala. Maglilinang lang ako ng secret technique. Seryoso ka ba sa akin? Nagdududa ang Royal Lord. Ano ang silbi ng pagsisinungaling ko sa iyo sa ganitong sitwasyon? Bukod dito, tiyak na masasabi mo kung ano ang ginagawa ko sa hanay na ito. Aliwanag ni Yang Kai. Ano sa palagay mo? Dumating sa punto na kailangan nating magtulungan kung gusto nating makaalis sa bitag na ito. Bakit hindi natin ihinto ang pagpapahirap sa isa't isa? Matapos itong pag-isipan, ang Royal Lord ay tumanggo. Mabuti. Pagkasabi niya nun, napatigil siya sa paglalakad. Bumantong hininga si Yang Kai at tumigil din sa paggalaw. Wala siyang magagawa kung ang kabilang partido ay magpumilit na habulin siya ng walang humpay. Kahit nakayapan niyang linangin ang secret technique habang palay-pat-lipat, ito ay hindi gaanong mahusay kaysa sa kung maaari siyang umupo at mag-focus. Nang walang humahadlang sa kanya, makakapag-concentrate siya sa paggawa nito. Hindi nagtagal pagkatapos nagsimulang habulin siya ng Royal Lord noon, ginawang aktibo ni Yang Kai ang Demon Eye of Annihilation sa pagtatangkang makita ang mga misteryo ng Dense Fog Celestial Phenomenon. Pagkatapos ng 10 taon ng pagsusumikap, talagang natuklasan niya ang ilang mga pattern dito. Ang mas ikinagulat niya ay ang Demon Eye of Annihilation ay nagpakita ng mga palatandaan ng isang tagumpay. Sa madaling salita, malapit na siyang makamit ang isang pambihirang tagumpay sa kahusayan nitong secret technique. Ang Myriad Demon's Old Ancestor, na naging mentor ni Yang Kai, ay nagsabi sa kanya tungkol dito noong nasa Myriad Demon's Pass pa sila noon. Sa oras na iyon, si Yang Kai ay umubo ng maraming military merit para magkaroon ng pagkakataon na hilingin sa Myriad Demon's Old Ancestor na ituro sa kanya ang kalaliman ng dalawang secret techniques. Sa paglipas ng mga taon, si Yang Kai ay nagsusumikap na pagbutihin ang secret techniques na ito, ngunit hindi siya nagkaroon ng oras para talagang tumuon sa paglinang ng mga ito. Gayunpaman, ang pagkakataon ay nagpakita ng sarili pagkatapos niyang tumalon sa Dense Fog Celestial Phenomenon na ito. Bagamat ang Royal Lord ay tumigil sa paghabol sa kanya, si Yang Kai ay natural na hindi lubos na nagtiwala sa kanya at nagpapanatili ng kanyang pagbabantay habang pinapagana ang kanyang kapangyarihan upang magpatakbo ng isang espesyal na ruta ng paglilinang at pagbutihin ang kanyang secret technique. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng maraming pagsusumikap at pansin sa detalye. Hindi alintana kung gaano kalakas ang isang cultivator o kung gaano katatag ang kanilang katawan, mayroon pa rin silang mga likas na kahinaan, at ang mga mata ng isang tao ay lalong marupok. Ang dahilan kung bakit mahirap ay cultivate ang secret techniques ng Myriad Demon's Heaven ay hindi dahil sila ay napaka-abstruse. Sa kabaligtaran, ito ay talagang madali upang simulan ang paglinang ng dalawang secret techniques. Kailangan lang isa-aktibo ng isa ang kanilang kapangyarihan at magpatakbo ng isang espesyal na ruta ng paglilinang sa paligid ng kanilang mga mata habang patuloy nilang pinapabuti ang kanilang paningin. Sa paglipas ng panahon, magtatagumpay sila sa pagmaster nitong secret techniques. Ang mahirap ay ang proseso. Ang mga mata ay isang kahinaan sa bawat magsasaka. Sa pamamagitan ng paggamit ng sariling kapangyarihan upang sanayin ang mga mata, hindi sila magbubunga ng mga resulta o mapanganib na mapinsala ang mga sensitibong organ na ito. Kung ang isa ay hindi sapat na maingat, ang kanilang mga mata ay maaaring sumabog, na mabulag. Sinasabi na noong unang panahon, maraming mga bulag sa Myriad Demon's Heaven dahil nilinang nila ang dalawang secret techniques na ito. Pagkatapos, napagtanto ng matataas na opisyal ng Myriad Demon's Heaven na hindi nila hahayaang mangyari ito. Kung hindi, ang lahat ng kanilang mga disipulo ay magiging bulag. Sa makatuwid, itinigil nila ang pagpapalam sa mga ordinaryong disipulo nitong mga secret techniques. Tanging ang pinakamatalino na mga disipulo ang nagkaroon ng pagkakataong linangin ang mga secret technique na ito, at kailangan nilang makapasa sa ilang pagsubok bago sila magsimula. Hindi tulad ng mga disipulo ng Myriad Demon's Heaven, hindi nag-alala si Yang Kai sa pagsabog ng kanyang mga mata. Iyon ay dahil namanan niya ang kanyang secret techniques mula sa Great Demon God, Mo Sheng. Matagal na niyang natutunan ang secret techniques, ngunit ang problema niya ngayon ay hindi sapat ang kanyang paningin. Sa ganoong natural na kalamangan, nauna siya sa mga batang disipulo mula sa Myriad Demon's Heaven pagdating sa paglinang ng mga secret technique na ito. Masasabing hindi na niya kailangang dumaan sa mapanganib na unang yugto ng paglilinang. Si Mo Sheng ang nagtayo ng pundasyon para sa kanya, kaya kailangan lang niyang patuloy na pagbutihin at master ang secret techniques.
Ang 10 taon ng pagtuklas sa dense fog celestial phenomenon ay isa ring uri ng pagsasanay para kay Yang Kai. Kaya naman, hindi nakakagulat na malapit na siyang makamit ang isang tagumpay sa kanyang Demon Eye of Annihilation. Habang pinagmamasdan ng mabuti ng Royal Lord, naupo si Yang Kai na naka-cross legs at nakapikit. Ang kanyang aura ay naging ganap na tahimik na para bang siya ay patay na. Nagbago ang ekspresyon ng Royal Lord nang magkaroon siya ng pagnanais na sumiklab at kitilin ang buhay ni Yang Kai. Gayunpaman, habang isinasaalang-alang niya ang distansya sa pagitan nila at ang kakaibang ulap na ito, alam niya na kahit na kumilos siya ngayon, hindi niya makakamit ang kanyang layunin. Bukod dito, ang 7th grade human na ito ay tiyak na nag-iingat pa rin sa kanya. Kung siya ay gumawa ng isang hakbang, ang kabilang partido ay hindi lamang umupo ng walang ginagawa. Sa makatuwid, maaari lamang niyang pigilan ang pagnanasang ito. Higit pa sa lahat, kung makakahanap talaga ng paraan si Yang Kai, maaaring sundan siya ng Royal Lord at umalis din sa lugar na ito. Nagkaroon siya ng kumpiyansa na harapin ang anumang nangyari pagkatapos, kaya naman pumayag siya sa kahilingan ni Yang Kai. Sa paglipas ng panahon, kasunod ng pag-activate ng kapangyarihan ni Yang Kai, naramdaman niya na ang kanyang kaliwang mata ay umiinit hanggang sa ito ay naging hindi matiis na nakakapaso, na para bang may nakatusok sa kanyang mata. Imbes na magulat siya, kinilig siya. Alam niya na ito ang tanda ng pagkamit ng isang tagumpay na sinabi sa kanya ng Myriad Demon's Old Ancestor noon. Sa makatuwid, siya ay gumamit ng higit na puwersa upang patalasin ang kanyang paningin. Makalipas ang kalahating buwan, tumindi ang pakiramdam ng Bara. Nang umabot sa tuktok, biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Ang kanyang kanang mata ay mukhang normal, ngunit ang kanyang kaliwang mata ay pula ng dugo. Umaalon ang kanyang aura at naging ilang batis nang bumagsak ang mga iyon sa kanyang kaliwang mata. Sa isang tame-time na ekspresyon, tinitigan siya ng Royal Lord. Bagamat marami siyang natutunan tungkol sa mga tao sa pamamagitan ng Black Ink Nest sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, hindi ito unang impormasyon kung tutuusin. Hanggang sa nasaksihan niya ang paglilinang ni Yang Kai ng isang secret technique ay napagtanto niyang may dahilan kung bakit hindi nagawang talunin ng Black Ink Clan ang humans pagkatapos ng lahat ng mga taon ng digmaan. Habang ang Royal Lord ay nawala sa kanyang pag-iisip, si Yang Kai ay nagsimulang umungol na parang nasugatan na hayop. Kasabay nito, hindi lamang naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang kaliwang mata ay sobrang init, naramdaman din niya na parang hindi mabilang na mga karayom ang tumusok sa kanyang mata. Ilang saglit pa, tila may hindi mabilang na langgam na gumagapang sa kanyang katawan, na nagpapahina sa kanya at namamanhid. Lihim na nagmura si Yang Kai, dahil hindi pa sinabi sa kanya ng Myriad Demon's Old Ancestor na maaabala siya ng lahat ng uri ng kakaibang sensasyon kapag nakakamit ang tagumpay sa Eye Secret Technique na ito. Ang karaniwang Heaven Opening Realm Master ay madaling makayanan ang gayong kaguluhan. Gayunpaman, ito ay dumating sa isang kritikal na punto kung saan siya ay sinusubukan upang makamit ang isang pambihirang tagumpay at ang pinakamaliit na anomalya ay maaaring magdusa sa kanya magdusa cultivation dissonance. Kapag nangyari iyon, hindi lang niya ipagsapalaran na hindi makamit ang tagumpay, ngunit maaaring sumabog din ang kanyang mata. Pinipigilan niya ang kakulangan sa ginhawa sa kanyang mata at patuloy na pinapagana ang kanyang kapangyarihan upang patalasin ang kanyang paningin. Ilang sandali pa, isang ulap ng dugong ambon ang bumalot mula sa kanyang kaliwang mata. Nang makita iyon ng Royal Lord, hindi niya napigilan ang pagkunot ng noo. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang masiyahan o mag-alala. Natuwa siya dahil tila may mali sa paglilinang ni Yang Kai. Kung hindi lilito ang ulap ng dugo mula sa kanyang mata. Ang inaalala niya ay kung nabigo si Yang Kai sa kanyang pagtatangka, makakahanap pa ba sila ng paraan? Bagamat ang Royal Lord ay lubhang mas makapangyarihan kaysa kay Yang Kai, hindi iyon nangangahulugan na makakahanap siya ng paraan para makaalis sa nakakatakot na celestial phenomenon na ito. Habang siya ay nagpabalik-balik sa kanyang ulo, biglang lumingon sa kanya si Yang Kai. Nagulat siya sa nakita ng Royal Lord. Noong una ay naisip niya na ang kaliwang mata ni Yang Kai ay maaaring sumabog, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mata ay buo pa rin. Hindi na napuno ng pamumula ang kaliwang mata niya. Sa halip, kumikinang ito. Sa una, ang mata ni Yang Kai ay gininto ang matapos niyang i-activate ang Demon Eye of Annihilation, ngunit ito ay naging isang bagay na tila isang krus ngayon. Martial Peak, Kabanata 5422. Giant Space Beasts. Ang ulo ng tupa na Royal Lord ay malinaw na nakikita ang kanyang sariling anyo sa refleksyon ng mata ni Yang Kai. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam. Nagulat siya, napagtanto niyang hindi ito ordinaryong Eye Secret Technique.
Ang nakita niya sa mata ni Yang Kai ay tiyak na higit pa sa isang refleksyon. Sa sandaling iyon, kumislap ang isang kislap sa balintataw ni Yang Kai habang siya ay ngumisi. Mukhang nasaktan ka ng husto. Malamang mahirap para sa iyo. Naging masigla ang ekspresyon ng Royal Lord. Nang sumili ang isang kislap sa mata ni Yang Kai kanina, naramdaman niya na ang kanyang mga lihim ay sinisiyasat. Lihim niyang sinumpa ang tao na ito habang iniisip na ang secret technique na ito ay talagang pambihira. Sa kabilang banda, hindi pinansin ni Yang Kai ang Royal Lord at iniskan ang kanyang paligid. Ilang sandali pa, umayos siya ng upo at ikinumpas ang kanyang mga braso bago lumipat sa isang partikular na direksyon. Ang Royal Lord ay nagmamadaling sumunod sa kanya. Pumayag siya sa kahilingan ni Yang Kai na payagan siyang linangin ang kanyang secret technique sa pag-asang makakawala siya sa fog na ito. Kung gagawa ng trick si Yang Kai sa panahong ito, iyon ay tiyak. Anuman, tiwala ang Royal Lord na masusundan niya si Yang Kai at makawala sa bitag na ito. Sa makatuwid, binigyang pansin niya ang bawat kilos na ginawa ni Yang Kai, at sinundan niya ito ng mabuti saan man pumunta ang huli. Halos ginaya niya si Yang Kai sa lahat ng paraan, na parabang siya ay isang naantala na anino. Habang bumuti ang Demon Eye of Annihilation ni Yang Kai, mas malinaw niyang nakikita ang kakaibang fog na ito ngayon. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa na makakalabas pa siya. Walang sino man sa mundo ang tunay na makakaunawa sa lahat ng mga sikreto sa likod ng gayong celestial phenomenon. Lumipas ang isa pang taon habang si Yang Kai ay tahimik na naghahanap ng paraan. Ang Royal Lord ay naging matyaga habang siya ay nanatiling malayo sa kanya nang, biglang, ang anyo ni Yang Kai ay nawala sa paningin ng Royal Lord, na tila lahat ng kanyang nakita hanggang ngayon ay isa lamang ilusyon. Bahagyang nagulat ang Royal Lord, ngunit hindi nagtagal ay hinailan niya ang sarili at ginaya ang mga galaw ni Yang Kai habang gumagalaw sa parehong direksyon. Pansamantala, gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai nang biglang nawala ang pakiramdam ng panganib na nakapaligid sa kanya sa loob ng mahigit 10 taon. Wala nang ulap sa harapan niya. Sa wakas nakaalis na ako. Kudlit. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Pagkatapos mag-alinlangan sa pagitan ng pagtambang sa Royal Lord at pagtakas sa lugar na ito sandali, pinili niya ang huli. Kahit natiyak na mahuhuli niya ang Royal Lord, dahil sa kanyang lakas, imposible para sa kanya na patayin ang kanyang kalaban sa isang galaw. Kung hindi niya kayang patayin ang Royal Lord sa isang galaw, muli siyang mabubuhol sa kanya. Sa oras na iyon, hindi na siya makakawala sa kanya. Aabutin pa rin ng ilang oras bago makaalis ang Royal Lord mula sa hamog, at habang ang karaniwang magsasaka ay hindi makagalaw sa napakalaking distansya sa ganoong kaikling panahon, bilang isang master ng Tao of Space, si Yang Kai ay nakatayong mahusay. Pagkakataong makatakas sa hanay ng pagtuklas ng kabilang partido. Matapos magdesisyon, hindi na siya nagdalawang isip pa. Habang minamanipula niya ang Space Principles, nawala si Yang Kai sa lugar. Makalipas ang 3 paghinga, iniwan din ng Royal Lord ang dense fog celestial phenomenon. Habang lumilingon siya sa paligid, napagtanto niyang wala na si Yang Kai. Dahil nasaksihan niya ang mga pamamaraan ni Yang Kai, alam niya na ang taong ito ay malamang na na-activate ang kanyang teleportation technique at umalis. Sa sandaling iyon, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Masasabing siya ay nabigo ng husto sa kanyang misyon. Hindi lang ito nagtagal sa kanya, ngunit wala rin siyang narating sa huli. Higit pa rito, siya ay lubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay bumagsak. Ngayong umalis na si Yang Kai gamit ang instantaneous movement, magiging mahirap para sa Royal Lord na mahanap siya muli. Sa sinabing ito, hindi siya papayag na basta na lang sumuko. Matapos suriin ang mga bakas ng Space Principles, tumingin siya sa isang partikular na direksyon at sumulong. Di nagtagal, nakita niya ang ilang pagbabago sa enerhiya sa kanyang harapan, at habang sinusuri niya ang mga ito, natuwa siya. Iyon ay dahil ang mga pagbabago sa enerhiya ay nagmula sa 7th grade human. Akala niya noong una ay nawala siya, kaya nagulat siya sa mga pangyayari. Kahit nawala siyang ideya kung ano ang nangyari sa 7th grade brat, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon dahil hindi nakatakas ang kabilang partido. Sa sandaling ito, labis na inis si Yang Kai na malapit na siyang dumura ng dugo. Pakiramdam niya ay hindi siya naging mas malas sa kanyang buhay. Hindi nagtagal matapos siyang makatakas sa isang bitag, nahulog siya sa isa pa. Kahit na ang instantaneous movement ay isang secret technique na maaaring makatulong na iligtas ang kanyang buhay, mayroong isang tiyak na antas ng hindi mahuhulaan dito. Mabuti kung siya ay nasa isang pamilyar na kapaligiran dahil siya ay tumpak na makakarating sa isang lugar na kanyang pinili. Gayunpaman, kung hindi siya pamilyar sa kapaligiran, kailangan niyang umasa sa swerte kung saan siya makararating dahil maaaring may panganib na naghihintay sa kanya.
Ilang beses na siyang gumamit ng instantaneous movement sa nakaraan, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng anumang seryosong banta habang ginagamit ito. Gayunpaman, dumanas siya ng isang kabiguan sa pagkakataong ito. Matapos iwanan ang dense fog celestial phenomenon kanina, inactivate niya ang instantaneous movement at tumakas, ngunit hindi sumagi sa isip niya na lalapag talaga siya sa loob ng pugad ng gagamba. Mayroong ilang mga nilalang na naninirahan sa kawalan, na pinagsama-samang kilala bilang mga space beast. Noong umalis si Yang Kai sa Star Boundary noon, nakatagpo siya ng Myriad Facets insect. Siya at si Zhang Ruoshi ay nilamon ng space beast na iyon at nagkahiwalay. Dinala si Yang Kai sa Seven Wonders Land habang kinailangan ni Zhang Ruoshi ng kaunting pagsisikap para makarating sa Exquisite Paradise. Palaging may ilang human masters na nagbabantay sa void docks ng Star City's insects, unang inspeksyonin ang mga taong pumapasok at umaalis upang matiyak na mapanatili ang kaayusan, pangalawa upang palayasin ang mga space beast na mahilig mangharas sa mga lugar na makapal ang populasyon. Kinailangan ng maraming Heaven Opening Realm Masters upang bantayan ang void docks ng bawat Star City upang maiwasan ang mga aksidente na mangyari. Sa kabuuan ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa paligid ng 3,000 mundo sa mga nakaraang taon, nakatagpo si Yang Kai ng maraming space beast. Kapag mahina siya, mananatili siyang malayo sa mga space beast hanggat maaari, at kapag naging sapat na siya, hindi niya pinansin ang mga ito. Sa pagdating sa Black Ink Battlefield, hindi siya nakatuklas ng anumang space beasts. Pagkatapos ng lahat, ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay nagpapatuloy sa loob ng maraming taon, at ang mga space beast na sensitibo sa panganib ay karaniwang nanatili sa malayo. Si Yang Kai ay hindi nakakita ng anumang mga space beast sa panahon ng krusada, kaya naisip niya na ang mga naturang nilalang ay sadyang wala sa Black Ink Battlefield. Kaya naman, nagulat siya nang makita niya ang mga ito sa puntong ito. Ito ang pugad ng isang grupo ng Void Ant Spiders na matatagpuan sa isang patay na Universe World. Ang buong Universe World ay natatakpan ng sapot ng gagamba. Para silang isang pamilya na may 2 matanda at 5 anak. Ang mga adult spider ay kasing laki ng 70,000 metrong ancient dragon form ni Yang Kai. Sa kabilang banda, ang 5 mas maliliit na Void Ant Spider ay 10,000 metro lamang ang haba. Nagmukha silang isang krus sa pagitan ng mga gagamba at langgam na may kahindek-hindek na hitsura at malamang na naninirahan dito sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Yang Kai na ang mga aura na lumalabas mula sa 2 adult na Void Ant Spiders ay nagmumungkahi na sila ay kasing kilabot ng pinakamakapangyarihang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Parang mayroon silang mga bakas ng mga bloodline ng Divine Spirit. Ang 5 mas maliliit na gagamba ay katumbas ng 7th grade Masters. Karaniwan, hindi makakaabala kay Yang Kai ang gayong mga antas ng lakas, ang pinakabuod ng problema ay ang walang laman sa paligid ng pugad ng mga gagamba ay napuno ng mga sapot na may iba't ibang laki. Pagkatapos niyang i-activate ang instantaneous movement mula sa labas ng dense fog celestial phenomenon, bumagsak si Yang Kai sa isa sa mga sapot ng gagamba na ito. Ang mas masahol pa, ang mga sapot ay mayroong Heaven Seal ang Earth Lock ang property. Sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa sapot, siya ay nakulong at hindi na makawala mula rito. Hindi niya maisip kung paano nabuhay ang pamilyang ito ng Void Ant Spiders sa ganoong kapaligiran. Sa sinabi nito, ang mga space beast ay karaniwang may ilang kakaibang kapangyarihan. Sa makatuwid, ang mga pagalit na kapaligiran ay hindi makakaabala sa kanila. Tuwang-tuwa nang maramdaman ang aura ni Yang Kai, lumapit ang 5 maliliit na gagamba, na nagtatago sa pugad, at pinalibutan siya. Ang 2 adult na gagamba ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa figure ni Yang Kai. Nang mapansin ang mas malalaking titig ng mga gagamba, naramdaman ni Yang Kai ang isang gumagapang na sensasyon sa kanyang anit. Ipinatawag na niya ang kanyang Asher Dragon Spear at ngayon ay nakikipaglaban sa 5 mas maliliit na gagamba. Sa kabila ng katotohanan na sila ay katumbas lamang ng 7th grade masters, hindi maglalakas loob si Yang Kai na patayin sila baka magalit ang 2 magulang. Higit pa rito, dahil sa paghihigpit ng mga sapot ng gagamba, si Yang Kai ay nasa isang delikadong sitwasyon habang siya ay kinubkob ng maliliit na langgam na gagamba. Nakapulupot ang ilang sutla ng gagamba sa kanyang sibat, kaya nahihirapan siyang gamitin ang kanyang sandata. Noon lang, naramdaman niya ang aura ng Royal Lord. Paglingon niya, nakita nga niya ang Royal Lord na nakatayo sa labas ng mga sapot at mausisan na nakatingin sa kanya. Tulong. Bulalas ni Yang Kai na parang ang kabilang partido ang kanyang tagapagligtas. Ngumuso ang Royal Lord at hindi siya pinansin. Mahigit 10 taon na niyang hinahabol si Yang Kai. Nakakahiya man na hindi niya ito personal na mapatay, hindi niya iisipin na makita siyang mawalan ng buhay dito.
Nang makapagdesisyon na siya, tumayo siya sa labas ng sapot ng gagamba at hinintay ang tuluyang pagkamatay ni Yang Kai. Nang makita iyon, natanto ni Yang Kai ang kanyang intensyon at sumigaw. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang ibinigay sa akin ni Kang bago siya mamatay? Ang Royal Lord ay sumagot ng walang pag-aalinlangan. Ano man ito ay magiging walang silbi pagkatapos mong mamatay. Sinabi ni Yang Kai sa nakapikit na mga ngipin. Sa tingin ko ay hindi. Talagang i-activate ko ang bagay na iyon bago ako mamatay. Ito ang huling paraan na iniwan ni Kang para harapin si Mo. Pinaikit ng Royal Lord ang kanyang mga mata. Sabihin mo pa sa akin ang tungkol dito. Umiling si Yang Kai. Hindi ko sasabihin sa iyo ang tungkol dito, at hindi mo malalaman maliban kung ililigtas mo ako sa lugar na ito. Pagkatapos ay mamatay. Pinipilit mo akong gawin ito. Si Yang Kai ay umungal habang ang isang gintong liwanag ay nagmula sa kanya. Agad namang namangha ang Royal Lord, dahil ang gininto ang liwanag ay naglalaman ng aura na iniwan ni Kang. Mamatay man ako, maghihirap din si Mo. Si Mo ay nasa mahimbing na tulog ngayon, kaya tiyak na walang pag-aalinlangan sa anumang panganib. Maaaring hindi papatayin ng bagay na ito si Mo, ngunit tiyak na masasaktan ito. Habang nagsasalita si Yang Kai, ang gininto ang liwanag ay nagliwanag ng mas maliwanag. Ang gininto ang liwanag ay bahagyang bumalot kay Yang Kai na tila handa na itong ilabas siya sa lugar na ito. Nagbago ang ekspresyon ng Royal Lord. Ang dahilan kung bakit nagpa siyang manood sa gilid at huwag pansinin ang pakiusap ni Yang Kai ay dahil naniniwala siya na anuman ang trump card ni Kang, ito ay magiging walang silbi pagkatapos ng pagkamatay ni Yang Kai. Gayunpaman, ngayon ay tila kung si Yang Kai ay itulak sa gilid, siya ay isaaktibo ang trump card. Tungkol sa kung ano ang nangyari pagkatapos nito, ang mga resulta ay ganap na hindi mahuhulaan. Walang ideya ang Royal Lord kung nagsasabi ng totoo si Yang Kai, ngunit si Mo ang pinagmulan ng Black Ink Clan. Para sa Black Ink Clan, ito ang kanilang Supreme Being, ang kanilang Diyos, kaya walang paraan na papayagan ng Royal Lord ang anumang bagay na masaktan si Mo. Kung si Mo ay nasugatan dahil sa kanya, hinding-hindi niya magagawang bawiin ang kanyang pagkakamali. Tumigil ka, ang Royal Lord ay humungal. Itigil mo na ang iyong kalokohan. Kung hindi mo ako ililigtas, sisiguraduhin kong maghihirap si Mo. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Naging masigla ang ekspresyon ng Royal Lord. Hindi niya inaasahan na banta siya ni Yang Kai sa ganoong sitwasyon. Pinipigilan ang kanyang galit, pinalakas niya ang kanyang Black Ink Strength, na naging Dark Tide na tumagos sa mga sapot ng gagamba. Nagpasya siyang huwag patayin ang mga Void Ant Spider na iyon at sa halip ay sinubukang sirain sila gamit ang Black Ink Strength. Dahil sa katotohanan na siya ay isang Royal Lord, dapat madali para sa kanya na sirain ang mga Void Ant Spider na ito. Hanggat nagtagumpay siya, magiging tapat sila sa kanya, at madali niyang mahuli si Yang Kai. Di nagtagal, ang madilim na tubig ay dumaan sa walang laman na napuno ng mga sapot ng gagamba bago nilamon ang 5 mas maliliit na gagamba. Nang makita iyon, lihim na sinumpa ni Yang Kai ang Royal Lord dahil sa pagiging tuso. Martial Pick, Kabanata 5423 Void Ant Spiders. Bagamat umaasa si Yang Kai na mapapaalis siya ng pinuno ng tupa ng Royal Lord sa lugar na ito, natural na hindi gaanong mabait ang kabilang partido. Hanggat maaaring sirain ng Royal Lord ang 5 maliliit na gagamba na ito gamit ang Black Ink Strength, kaya niyang kontrolin si Yang Kai. Nang makitang lalamunan na ng Dark Tide ang maliliit na gagamba ng langgam, pinaandar ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense at nagpadala ng transmission sa 2 mas malalaking gagamba. Kung patuloy kang manunood at walang gagawin, mapapahamak ang iyong mga anak. Isa siyang Black Ink Clansman. Walang ideya si Yang Kai kung ang 2 malalaking gagamba na ito ay may espiritualidad, at hindi rin siya makatitiyak kung naiintindihan nila ang kanyang sinabi. Gayunpaman, kung gusto niyang mabuhay ngayon, kailangan niyang pukawin ang mga ito sa pagkilos. Ang pinakamagandang resulta ay ang malalaking langgam na gagamba na nakikipaglaban sa Royal Lord. Sa ganoong paraan, mapapanood niya ang palabas sa gilid. Gayunpaman, tiyak na madismaya si Yang Kai, dahil ang malalaking langgam na gagamba ay hindi nababagabag sa kanyang mga salita. Kahit na nanatili pa rin sila sa kanilang pugad, nakatitig lang sila sa Royal Lord nang hindi kumikilos. Hindi tulad ni Yang Kai, ang Royal Lord na ito ay nagbigay ng matinding panganib, kaya naman kailangan nilang mag-ingat ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Sa puntong ito, nilamon ng Dark Tide ang 5 maliliit na gagamba ng langgam, na hindi napigilan dahil ang Black Ink Strength ay agad na napinsala sa kanila. Sa isang saglit lang, nabahiran sila ng Black Ink Strength at ang orihinal nilang maliwanag na mga mata ay naging madilim.
Sa wakas ay napagtanto na may isang bagay na mali, ang dalawang malalaking gagamba na langgam ay nagsimulang namimilipit ng balisa at sumirit. Biglang naging marahas ang maliliit na langgam na gagamba. Iniluwa nila ang mga sinulid ng seda na naging mga sapot ng gagamba na lalong pumipigil kay Yang Kai. Ang mga sapot ng gagamba ay hindi lamang matibay, ngunit nagagawa ring bitag ng mga tao. Naranasan na ni Yang Kai ang isang atraso dahil sa kanila, kaya nag-iingat siya sa mga ganoong bagay. Ang pag-unawa sa sitwasyon ay lumalala, direkta niyang ginamit ang Golden Crow Casting Sun. Isang dakilang araw ang tumalon mula sa kanyang likuran at ang isang Golden Crow ay umungol habang kumalat ang nakakapasong init. Maraming sapot ng gagamba ang natunaw, ngunit dumating ang mga ito sa napakaraming dami na kahit ang Golden Crow Casting Sun ay hindi nagawang itakwil silang lahat. Sa loob ng ilang sandali, nawala ang dakilang araw, at tinakpan ng mga sapot ng gagamba si Yang Kai, na binalot siya ng mahigpit. Pinalibutan siya ng maliliit na gagamba ng langgam at hinawakan ang kanilang mga binti. Gayunpaman, sa sandaling malapit na sila, ang figure ni Yang Kai ay kumupas at nawala. Ito ay walang iba kundi isang ilusyon. Nang ang maliliit na gagamba ng langgam ay nataranta, si Yang Kai ay nagpakita sa harap ng isa sa kanila na may hawak na sibat. Sa isang solemne na ekspresyon, pinalakas niya ang kanyang World Force habang ang kanyang Asher Dragon Spear ay nag-transform sa hindi mabilang na mga anino ng sibat at nilamon ang Ant Spider. Sa isang iglap, naugat ang maliit na gagamba sa lugar. Pumutok ang lahat ng mata nito at bumulwak ang berdeng likido mula sa mga sugat nito. Kasunod noon ay sumabog maging ang ulo nito. Sa sandaling iyon kanina, hindi mabilang na beses na sinaktan ni Yang Kai ang gagamba. Nabuo ang mga sparks ng madikit ang kanyang Asher Dragon Spear sa nakabaluti nitong ulo. Kahit na ang maliliit na langgam na gagamba na ito ay may kakaibang kakayahan at kakilakilabot na lakas, katumbas pa rin sila ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa makatuwid, hindi mahirap para kay Yang Kai na patayin sila. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakagalaw kanina ay ang mga sapot ng gagamba sa kawalan ay lubos na naghihigpit sa kanyang mga galaw. Bukod dito, nag-iingat siya sa dalawang malalaking gagamba ng langgam, kaya hindi siya naglakas loob na patayin ang mga maliliit. Ngayon, wala siyang pagpipilian, dahil pinasama ng Royal Lord ang maliliit na gagamba ng langgam. Kung hindi sila papatayin ni Yang Kai, siya ay makukulong dito magpakailanman. Kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang patayin ang mga ito, iyon na ang huling alalahanin niya. Sa sandaling napatay ang maliit na gagamba, ang apat pa ay namangha habang nagmamadaling umatras. Sandaling nagulantang ang dalawang malalaking langgam na gagamba na kanina pa nagtatago sa pugad bago sila nagalit. Nagsimula silang sumirit ng galit habang umaakyat sila sa mga sapot at lumapit kay Yang Kai. Bago pa man sila dumating, ang isang nakatutok na paa ay tumusok kay Yang Kai. Nakapagtataka, nakita ni Yang Kai ang anino ng isang space secret technique sa pag-ataking iyon. Nabasag ng nakatutok na binti ang bare sa espasyo at sinaksak siya. Alam ng isang nabigla na si Yang Kai na minamaliit niya ang malalaking gagamba na ito kaya agad niyang itinaas ang kanyang sibat upang harangan ang pag-atake. Sa sumunod na sandali, isang marahas na puwersa ang dumating sa kanyang mukha at ang kanyang Asher Dragon Spear ay muntik ng matambol sa kanya. Sa pagtama, siya ay pinalipad palayo habang siya ay nag-spray ng isang subo ng dugo. Dinagtagal pagkatapos nito, nahulog siya sa isang sapot ng gagamba na nakabukaka ang mga paa. Kahit anong pilit niya, hindi niya nagawang makawala sa pagpipigil. Ang isa pang malaking langgam na gagamba na hindi nakakilos ay sumulong. Ang figure nito ay mailap, at sa basbas ng Space Principles, patuloy itong nawawala at muling lumitaw habang papalapit kay Yang Kai. Nang makita iyon, naramdaman ni Yang Kai ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib, alam na nilinang ng Void Ant Spiders ang Tao of Space. Marahil ito ay ang kanilang bloodline talent. Ano pa ang hinihintay mo? Sa harap ng panganib, umungol si Yang Kai habang ang gintong liwanag ay nagmula sa kanya at muling kumalat ang aura ni Kang. Bumagsak ang mukha ng Royal Lord nang makita iyon. Noong una ay gusto niyang gamitin ang mga gagamba ng langgam para patayin si Yang Kai, ngunit wala siyang pagpipilian ngayon kundi utusan ang apat na maliliit na gagamba na protektahan siya. Habang inaabot si Yang Kai, ang malaking langgam na gagamba ay halatang nagulat. Wala itong ideya kung bakit nilalabanan ito ng mga anak nito. Pagkatapos, nagsimula itong sumirit na para bang nakikipag-usap ito sa mas maliliit na ant spider, ngunit dahil nasira ng Black Ink Strength, hindi ito pinansin ng maliliit na ant spider at nagsimulang umatake. Sa sandaling iyon, ang malaking langgam na gagamba ay nataranta. Ang malaking ant spider na umatake kay Yang Kai kanina ay malamang na may kaunting sensyensya, at napagtanto ang isang bagay, nagluwa ito ng sapot upang takpan ang Royal Lord sa di kalayuan.
ang Royal Lord ay sumangot at umiwas sa sapot ng gagamba. Gayunpaman, ang sapot ng gagamba ay biglang lumawak at natakpan ang isang malawak na lugar ng kawalan. Ang nagulat na Royal Lord ay agad na nakulong, at bago niya masira ang sapot ng gagamba, ang malaking ant spider ay sumugod sa kanya. Nakadikit pa rin sa sapot ng gagamba, tuwang-tuwa si Yang Kai nang makita niya iyon habang nagrereklamo siya sa kanyang sarili. Dapat ay nag-away na lang sila sa simula. Kudlit, dahil wala nang nang-aasar sa kanya, makakahanap na siya ng pagkakataong tumakas. Walang pag-aalinlangan, pinalakas ni Yang Kai ang True Fire ng kanyang Golden Crow. Matatag at malagkit ang mga sinulid na sutla, ngunit batay sa dati niyang karanasan sa paggamit ng Golden Crow Casting Sun, kumpiyansa si Yang Kai na kaya niyang sirain ang mga sapot ng gagamba na ito gamit ang kanyang apoy. Sa pagkakataong ito, ipinatawag niya ang kanyang Golden Crow True Fire habang ang kanyang World Force ay nasusunog. Hindi nagtagal, naging bola siyang apoy, at gaya ng inaasahan, nagsimulang matuno ang mga sapot ng gagamba sa kanyang paligid. Nang makita ito ng Royal Lord, na nakikipaglaban sa malaking gagamba ng langgam, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at itinaas ang kanyang kamay upang talunin ang gagamba. Kahit na ang malaking ant spider ay may kapangyarihan na katumbas ng pick ng 8th grade, at ang Royal Lord ay nasugatan ng husto, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas. Kung gusto ng Royal Lord na patayin ang malaking langgam na gagamba, aabutin lamang siya ng 10 paghinga para magawa iyon. Sa kabilang banda, si Yang Kai, nakakawala lang mula sa sapot ng gagamba, ay nakaramdam ng paninikip ng kanyang dibdib nang mapagtanto niyang minamaliit niya ang Royal Lord. Lihim siyang natuwa na hindi siya nagpasya na tambangan siya pagkatapos umalis sa dense fog celestial phenomenon kanina. Noon, sa paggamit ng Demon Eye of Annihilation, nakita ni Yang Kai na ang Royal Lord ay labis na nasugatan at nagkaroon pa nga ng gana na labanan ito sa kanya. Ngayon, maliwanag na kung ginawa niya iyon, napunta siya sa isang kakilakilabot na estado. Kahit na ang Royal Lord ay hamina, siya ay mas malakas pa rin kaysa kay Yang Kai. Hindi napigilan ni Yang Kai na humanga sa kanyang sarili dahil nagawa niyang makatakas mula sa Royal Lord ito sa loob ng mahabang panahon. Matapos itaboy ang malaking langgam na gagamba, agad na sinubukan ng Royal Lord na i-pin down si Yang Kai. Gayunpaman, muling lumapit sa kanya ang malaking gagamba. Sa sobrang galit, itinapon ng Royal Lord ang kanyang kamao na may mas malakas na lakas kaysa sa naunang pagkakataon at agad na nabuo ang isang dent sa ulo ng langgam na gagamba. Hindi malinaw kung ito ay patay o buhay sa puntong ito. Pagkatapos, ang Royal Lord ay tumakbo patungo kay Yang Kai. Sa kasalukuyan, ang figure ni Yang Kai ay nagliliyab sa apoy habang nabasag niya ang mga patong ng mga sapot ng gagamba. Makalipas ang 3 paghinga, wala nang mga pagpigil. Pagkatapos, inactivate niya ang Purifying Light at hinaranggan ang aura ng Royal Lord. Sa susunod na sandali, ang Space Principles ay umaalon habang siya ay nawala sa lugar. Sa sandaling nawala si Yang Kai, sumabog ang aura ng Royal Lord. Pagkaraan ng mahabang panahon, natutunan ng Royal Lord kung paano haharapin ang instantaneous movement ni Yang Kai. Kung wala siyang gagawin, ang 7th grade human na ito ay madaling makagalaw sa isang malawak na distansya, at kahit na hindi niya mapigilan si Yang Kai sa paggamit ng instantaneous movement, epektibo niyang maabala ang huli sa pamamagitan ng pagbomba sa void gamit ang kanyang aura. Gaya ng inaasahan, halos 1,000,000 kilometro ang layo, nahulog si Yang Kai mula sa void habang dumudura ng dugo. Nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, nagpatuloy siya sa pag-charge pasulong. Sa tingin mo makakatakas ka. Dahil sa galit, sinundan siya ng Royal Lord. Pagkaalis nila, umilingiling ang malaking langgam na gagamba na may bukol sa ulo at nilingan ang kinakasama at 4 na bata na nakakulong pa rin sa matinding labanan. Kahit na ang maliliit na langgam na gagamba ay hindi katugma sa malaking langgam na gagamba, ang huli ay walang pusong pumatay sa kanila. Si Yang Kai at ang Royal Lord ay tila bumalik sa panahon bago sila pumasok sa dense fog celestial phenomenon. Binagtas nila ang malawak na kawalan habang ang isa ay tumakbo palayo sa isa. Pagkatapos tumawid ng maraming bilyong kilometro, napagtanto nila na wala ng mga pagod na divine ability at mga paghihigpit na natitira sa kawalan. Tila wala na sila sa larangan ng digmaan sa late ancient era. Ang mas kahangahangang celestial phenomena ay dumating sa paningin ni Yang Kai at sila ay dumating sa isang makabuluhang mas malaking dami kaysa sa kung ano ang makikita sa late ancient era battlefield. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin na marahil sa late ancient era, ang partikular na larangan ng digmaan ay napuno din ng celestial phenomena. Gayunpaman, marami sa kanila ang tiyak na nawasak sa panahon ng epikong salungatan.
Bawat celestial phenomenon ay naglabas ng napakadelikadong aura, at naranasan ang isang pag-urong sa dense fog celestial phenomenon, si Yang Kai ay nag-iingat sa kanila ngayon at hindi na maglalakas loob na sumisid sa alinman sa kanila. Siyempre, sa loob ng dense fog celestial phenomenon, hindi lang si Yang Kai ang ginawang miserable. Maging ang Royal Lord ay dumanas ng malaking pag-urong sa lugar na iyon dahil ang lahat ng kanyang kasalukuyang mga sugat ay nabuo habang siya ay nasa dense fog celestial phenomenon. Sa ngayon, wala pang oras si Yang Kai para ihinto at i-activate ang Universe Transference Law. Kung maa-activate niya ang Universe Transference Law, magagamit niya ito para mahanap ang Purifying Black Ink Battleship at makipagkita sa kapwa niya humans, ngunit imposible iyon sa kasalukuyan. Bukod dito, naligaw na siya ng landas, kaya hindi siya sigurado kung gaano kalayo sa kanya ang Purifying Black Ink Battleships. Kahit na ginamit niya ang Universe Transference Law, malamang na hindi siya makakonekta sa Universe Array sakay ng isa sa Purifying Black Ink Battleships. Pagkatapos ng mga taon ng pagtakas, siya ay nasa isang hindi kanais-nais na posisyon. Marshall Peak, Kabanata 5424. Great Sea. Sa tuwing gagamit si Yang Kai ng instantaneous movement, hahampasin siya ng ulo ng tupa na Royal Lord. Tiyak na kakayanin niya ang mga kahihinatnan ng pagsampa ng isa o dalawang beses, ngunit nakalimutan na niya kung ilang beses na siyang binasted ngayon. Matapos masugatan ng paulit-ulit sa paglipas ng mga buwan, nahirapan si Yang Kai na pagalingin ang kanyang mga sugat sa kabila ng pagkakaroon ng Dragon Vein. Sa kabilang banda, ang Royal Lord ay nanatiling pareho dahil ang kanyang mga pinsala ay tila hindi lumala. Kinailangan ni Yang Kai na i-activate ang instantaneous movement ng mas madalas, na nangangahulugan na nagiging mas mahirap para sa kanya na iwaksi ang Royal Lord. Pagkatapos ng ilang mabilis na kalkulasyon, napagtanto niya na kung walang gagawin, mahuhuli siya pagkatapos ng wala pang kalahating taon. Kung ang kanyang mga sugat ay lumala, ang mga bagay ay lalala lamang. Iyon ang dahilan kung bakit napagtanto ni Yang Kai na kailangan niyang gumamit ng isa pang celestial phenomenon. Hindi alintana kung gaano kakaiba ang mga celestial phenomena na iyon, mapapahamak siya kapag hindi siya gumawa ng isang bagay. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang celestial phenomenon, may pagkakataon na mabubuhay siya. Nang makapagdesisyon, nagpatuloy si Yang Kai sa pagtakas habang sinusuri ang kanyang paligid. Pagkalipas ng 2 buwan, nakita ang isang malawak na lugar ng asol na tumatakip sa kawalan. Natarante si Yang Kai sa tanawing ito. Bagamat marami na siyang nakitang celestial phenomena sa ngayon, ang nasa harap ng kanyang mga mata ay tiyak na ang pinakamalaki at pinakanakakagulat. Sa sobrang layo nito, walang ideya si Yang Kai kung ano ang celestial phenomenon na ito, kaya napabilis lang niya ang kanyang lakad. Nakita din ng Royal Lord sa likod niya ang celestial phenomenon at natanto ang intensyon ni Yang Kai, kaya binilisan din niya ang sarili. Habang tinutulak niya ang kanyang black ink strength, lumakas ang kanyang bilis. Pagkatapos ng nangyari sa loob ng dense fog celestial phenomenon, hindi niya ipagsapalaran na pasukin si Yang Kai ng isa pa. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang mapagtanto niyang papalapit na sa kanya ang aura ng Royal Lord. Walang pag-aalinlangan, manipulahin niya ang space principles at umalis gamit ang instantaneous movement. Sa susunod na sandali, nahulog siya mula sa void at nag-spray ng isang subo ng dugo. Ganun pa man, nakita niya ang sarili sa harap mismo ng celestial phenomenon. Nang malaman ni Yang Kai kung ano ang celestial phenomenon, siya ay namangha. Mula sa malayo, nakikita niya na ang celestial phenomenon ay matingkad na asol, ngunit wala siyang ideya kung ano iyon. Hanggang sa nasa harapan na niya ito ay napagtanto niyang isa pala itong Great Sea Celestial Phenomenon. Ito ay isang Great Sea na sumakop sa isang napakalaking rehiyon ng Void. Bago ito, kung sino man ang nagsabi sa kanya na mayroong isang Great Sea na lumulutang sa kawalan, hindi siya maniniwala sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, mayroon talagang isang malawak na karagatan sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang isipin na napakaraming hindi alam na sikreto sa universo. Gayunpaman, ang Great Sea ay tila patay na. Ang tubig ay kaya pa rin walang kahit isang alon. Kasabay nito, nabigo si Yang Kai na makita ang anumang panganib na nagmumula rito. Gayunpaman, natutunan niya mula sa kanyang karanasan sa dense fog celestial phenomenon na hindi niya dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Great Sea na ito malalaman niya kung mayroong anumang panganib sa loob. Nakatayo sa harap ng Great Sea, lumingon si Yang Kai at nakita ang Royal Lord na sumusugod sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang kawalan ng pagkilos ay tila may hindi pagkakaunawaan sa Royal Lord habang sumisigaw siya. Dahil sa kalagayan mo ngayon, walang alinlangan na mamamatay ka kung papasok ka.
Bakit hindi na lang sumuko ng walang laban? Ngumisi si Yang Kai sa Royal Lord bago iniyuko ang kanyang ulo para dumura ng kaunting dugo. Pagkatapos sampay ng Royal Lord, tumalikod siya at tumalon sa dagat ng buong tapang at walang pag-aalinlangan, sa pag-iisip na kung siya ay mamamatay, ito ay nasa kanyang mga kondisyon, hindi sa kamay ng kaaway. Nagbago ang ekspresyon ng Royal Lord, natigilan sa pagiging matatag ni Yang Kai. Ilang sandali pa, narating niya ang Great Sea at sinipat ito. Sumunod, itinulak niya ang kanyang Black Ink Strength para lamunin ang sarili at bumulusok sa Celestial Phenomenon. Hindi nagtagal, ang Royal Lord ay tumalon mula sa Great Sea na may malungkot na ekspresyon. Ang Great Sea ay lumitaw na ganap na tahimik mula sa labas, ngunit sa sandaling pumasok siya ay napagtanto niya na ito ay lubhang magulong sa loob. Ang mga agos ay masalimuot at magkakaugnay at gumagalaw ng may kahangahangang puwersa sa loob ng Great Sea. Nagulat ang Royal Lord nang makitang napakarahas ng mga undercurrent na hindi niya nakaya sa kabila ng kanyang lakas. 3 paghinga ng oras pagkatapos niyang ipasok ito, ang kanyang proteksyon sa Black Ink Strength ay nasira na. Sa kabutihang palad, ang Great Sea Celestial Phenomenon ay hindi katulad ng nauna. Nang sumakay siya sa Dense Fog Celestial Phenomenon noon, hindi siya nakaalis kahit anong pilit niya. Gayunpaman, nagawa niyang makawala mula sa mga undercurrents dito sa malupit na puwersa. Hindi inakala ng Royal Lord na ang 7th grade human na nagngangalang Yang Kai ay makakaligtas sa ganoong kapaligiran. Bukod sa paniniwalang si Yang Kai ay nakatakdang mamatay, naiintindihan din niya na ang mga agos sa Great Sea ay patuloy na nagbabago, kaya ang paghahanap sa kanya ay imposible. Habang siya ay nakahover sa kawalan, maraming ekspresyon ang bumungad sa mukha ng Royal Lord. Matapos itong pag-usapan saglit, tumalikod na siya at umalis. Dinagtagal, inilipat niya ang isang patay na Universe World sa paligid ng Great Sea. Mayroong hindi mabilang na mga patay na Universe World na tulad nito sa kawalan. Habang hinahabol niya si Yang Kai sa lahat ng oras na ito, marami sa kanila ang nakilala niya. Sa makatuwid, hindi mahirap maghanap ng isa. Ang Universe World ay medyo malaki, ngunit kumpara sa Great Sea, ito ay tulad ng isang langgam na nakatayo sa harap ng isang elepante. Ang Royal Lord ay tumitig sa Great Sea ng ilang sandali bago dumura ng napakadalisay at siksik na Black Ink Strength mula sa kanyang bibig. Ang Black Ink Strength ay hindi naglaho tulad ng normal gayunpaman at sa lalong madaling panahon ay naging isang usbong ng bulaklak. Isa itong Black Ink Nest. Ang mga Royal Lord na tulad niya na lumabas sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay may dala silang sariling Black Ink Nests. Iyon ay dahil umaasa si Mo na matatalo nila ang mga tao at sakupin ang 3,000 mundo, at babalik ito upang palayain ito mula sa bilangguan. Ang Black Ink Nests ang pundasyon ng Black Ink Clan, kaya natural na dadalhin sila ng Royal Lord saan man sila magpunta. Hinawakan ng Royal Lord ang Black Ink Nest sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya ito ng may debosyon na para bang ito ang pinakasagradong kayamanan para sa kanya. Hindi nagtagal, itinanam niya ang Black Ink Nest at inilagay ang kanyang Black Ink Strength dito. Ang Black Ink Nest ay mabilis na lumawak at namumulaklak. Sa loob lang ng kalahating buwan, maraming Black Ink Clansmen ang lumabas sa Black Ink Nest. Pagkatapos magsaludo sa Royal Lord, naghiwa-hiwalay sila. Nakatingin sa Great Sea, bumuntong hininga ang Royal Lord. Bagamat naniniwala siya na si Yang Kai ay napahamak na, hindi niya kayang makipagsapalaran. Sa panahong ito, nasaksihan niya itong 7th grade human na gumagamit ng lahat ng uri ng kakaibang pamamaraan, kaya alam niyang mahirap itong patayin. Marahil ang brat na ito na nagngangalang Yang Kai ay maaaring makalaya mula sa Great Sea. Dahil dito, kailangan niyang manatili. Gayunpaman, dahil siya ay nag-iisa, hindi masubaybayan ng Royal Lord ang buong paligid ng Great Sea. Pagkasabi noon, mayroon siyang Black Ink Nest na maaasahan. Binigyan ng sapat na oras at mapagkukunan, maaari na lang siyang mag-spawn ng sapat na mga tagapaglingkod upang palibutan ang buong Great Sea. Kung nagawang makatakas ni Yang Kai, malalaman niya agad ang tungkol dito. Bukod dito, ang Royal Lord ay nasugatan ng husto, kaya maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para gumaling. Parang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, kaya pinili niyang manatili rito. Sa paglipas ng panahon, ang Black Ink Nest ay naging mas malaki at mas maraming Black Ink Clansmen ang nagsimulang lumitaw sa patay na Universe World. Ang mga Black Ink Clansmen na ito ay kumakalat sa walang laman upang minahan ang mga mapagkukunan, na pagkatapos ay idedeposito sa Black Ink Nest upang makagawa ng mas maraming Black Ink Clansmen. Sa loob ng Great Sea, nakaramdam ng pagkahilo si Yang Kai. Siya ay lubhang nasugatan, at walang kahit isang bahagi ng kanyang katawan na hindi nabahiran ng dugo at nasugatan.
Nagbago na siya sa kanyang 70,000 metrong ancient dragon form, ngunit nahihirapan pa rin siyang labanan ang marahas na agos sa Great Sea. Ang lahat ng kanyang dragon scales ay nawala sa puntong ito, at ang kanyang balat ay natatakpan ng mga itim na pasa. Patuloy na umaagos ang dragon blood mula sa kanyang mga sugat. Ang mga undercurrents ay hindi lamang ang bagay na kailangan niyang harapin. Kahit na mahirap, kaya pa rin niyang magtiyaga sa kanyang ancient dragon form laban sa magulong daloy na iyon. Ang talagang naging dahilan kung bakit siya walang magawa ay ang mga undercurrent ay naglalaman ng maraming iba't ibang uri ng martial domains. Ang 5-element Dao Essence ay umikot at nag-transform sa undercurrents habang ang ilang daloy ay naglalaman pa ng makapangyarihang Sword Dao Essence na tumatagos sa balat ng dragon form ni Yang Kai. Bawat undercurrent ay parang isang makapangyarihang master na nagsusumikap para salakayin ang mga dayuhang kaaway. Si Yang Kai ay natangay mula sa isang undercurrent patungo sa susunod, nagtiis ng labis na paghihirap na muntik na siyang mawalan ng malay. Bago siya tumalon sa Great Sea, naunawaan niya na kailangan niyang harapin ang hindi maisip na panganib sa loob, ngunit ang kakaiba ng lugar na ito ay nagulat pa rin siya. Ang lakas ng undercurrents ay lubhang iba-iba. Kapag nakatagpo siya ng mas mahinang daloy, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong makahinga. Sa mga panahong tulad nito, lulunok siya ng ilang spirit pills para mapanatili ang kanyang lakas. Noong una, walang paraan si Yang Kai para harapin ang mga undercurrent na ito dahil hinahayaan lang niyang itulak siya sa Great Sea na ito. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, sa kalaunan ay nagsimula siyang umangkop at sumakay sa mga undercurrent na ito upang mabawasan ang pinsalang natamo niya. Sa kabila noon, hindi pa rin niya tuluyang naiwasan ang epekto ng mga undercurrent na ito sa kanya. Pagkasabi niya noon, alam niyang nagpapalipas lang siya ng oras. Maaga o huli, siya ay papatayin ng mga undercurrent sa Great Sea. Nais niyang makahanap ng isang paraan, ngunit ang mga undercurrent ay magulong ng walang anumang regular na pattern, kaya paano niya dapat makamit ang gayong layunin? Ang kanyang mga pinsala ay lumala, at ang world force sa kanyang miniature universe ay nauubusan na. Kahit na mabilis na mapunan muli ng low-grade world fruits ang kanyang world force, nagamit na ni Yang Kai ang lahat ng ito nang tumakas mula sa Royal Lord. Ngayon, maaari na lang niyang ubusin ang Heaven Opening Pills para madagdagan ang kanyang enerhiya. Kapag ang kapangyarihan sa kanyang miniature universe ay ganap na natuyo, ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Sa makatuwid, kailangan niyang humanap ng paraan bago iyon, kung hindi, siya ay mapapahamak. Sinubukan ni Yang Kai na palabasin ang kanyang divine sense upang suriin ang paligid, ngunit ang mga undercurrent ay pinutol lang ang kanyang divine sense, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang Great Sea ay napakalawak bagaman dapat mayroong isang lugar na kalmado. Hindi naniniwala si Yang Kai na ang buong lugar na ito ay puno ng napakalakas na undercurrents. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, inilabas niya ang kanyang dragon form at bumalik sa kanyang human one. Habang hinahayaan niyang tanggayan siya ng mga undercurrent, iniskan niya ang paligid gamit ang kanyang divine sense anuman ang pinsalang dulot ng pagkilos na ito. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo dahil sa pinsala sa kanyang divine sense na nagpaikot-ikot sa kanyang mukha. Gayunpaman, maaari lamang siyang magsundalo. Lumipas ang mahabang panahon, ngunit nang malapit nang mawalan ng pag-asa si Yang Kai, bigla niyang napansin na may malapit na lugar na hindi gaanong marahas. Tuwang-tuwa, nagmamadali niyang isinaaktibo ang kanyang kapangyarihan at lumangoy patungo dito. Ang proseso ay mabigat dahil ang kanyang laman ay nababalat mula sa kanyang mga buto. Habang hawak niya ang kanyang Asher Dragon Spear, si Yang Kai ay nagmatigas na tumawid sa ilalim ng agos ng Great Sea. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nalagpasan niya ang pagbara ng kasalukuyang undercurrent na kanyang inookupahan at pumasok sa susunod. Napagtanto ni Yang Kai na ang hindi gaanong marahas na lugar ay talagang lumalayo sa kanya. Nataranta, baliw niyang isinaaktibo ang kanyang kapangyarihan. Wala siyang ideya kung ano ang pakiramdam sa lugar na iyon, ngunit alam niya na kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, wala nang pangalawa. Hindi pa siya naging mas sabik na mabuhay sa kanyang buhay. Sobrang sakit ng katawan at soul na halos manhid na siya. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang lagpasan ang lahat ng mga hadlang sa harap niya at mabuhay. Pahinga. Sa isang malakas na dagandong, ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bilog na butil.